Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago pa ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pa nga lang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Juanita Reyes. Sabi niya dito ay ano ba? Kung nasa bahay ni Pao ang ba ni Kim mag-boyfriend, mag-asawa. Kung ano sila ngayon, natural lang na gawin nila yung dahil masaya sila sa ginagawa nila. Matanda na sila, kaya alam nila mali at tama. Huwag na nating pilitin ang Kim Pao na umamin pa. Kaya tayo, tagahanga man, unawain natin sila. Kim Pao forever. So yes, tama po kayo dyan, Ginang Juanita Reyes. Ang hindi lang po tama dito ay yung naglalabas sila ng picture na kung saan kuha ito sa bakuran ni Paolo Abilino. Kasi nawawala na po yung tinatawag na privacy, yung buhay po ni Paolo Abilino, talaga namang pinapangalandakan at nilalako sa mundo ng social media. So yun po yung hindi tama at kanais-nais dito. Alam ko naman mga kakimpaw na nakakakilig, di ba? Na makitang andoon nga, di umano, yung ban daw nitong si Chinita Princess. Pero syempre yung privacy dapat ingatan pa din po yan. Siguro isa ito sa mga stalker nga ni Paula Avellino na kung saan ay na-call out nga nitong nakaraan lamang dahil panay video, panay picture sa harapan po ng bahay nila. So siguro ngayon na nila inilalabas yung mga kuha nilang picture sa harapan ng bahay ni Paula Avellino mga kakimpaw. So yun siguro yung purpose nila doon, yung maghanap ng mga maichichismis sa mundo ng social media. So maraming salamat sa komento, Ginang Juanita Reyes. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Nenita, sabi niya, there's nabastusan kami sa isang press na masyadong personal na ang mga questions niya. At bakit kinumpara pa nito si Jericho at Paolo? Hindi na parte si Echo ng alibay. Sinadya bang pahiyain nila ang Kim Pao? Kung privacy ang gusto ng Kim Pao, dapat rumespeto sila ng mga desisyon ng mga artista. It's too personal at hindi na proper place. Wala na sa saktong lugar na pakialaman nila ang personal life ng Kim Pao. Dapat next time, huwag nang mag-invite ng mga press na bastos. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Nenita. Sana next time, hindi na po iniimbita pa ang mga katulad niyang press na kung saan talagang nakakabastos na po at namemersonal kay Kim and kay Paula Avellino. Ano nga naman ang connection itong si Echo sa Di Alibay at nasabi pa niya ito at kinumpara pa si Paula Avellino. Grabe din nila, no? Ang lakas po nilang mang-trip. Siguro nagpunta lang sila doon mga kakimpaw para mang-inis, para mang-asar kay Kim and syempre kay Paula Avellino. Biruin niyo yun, tinanong ko si Kim Cho kung ano daw po lasa ng lipstick, ano daw po yung pakiramdam na nakikipag-kissing si Chinita Princess kay Paula Avellino. Grabe din, kaya no? Sabi ni Chinita Princess, gusto mo itry ko sa'yo para malaman mo yung lasa, para hindi ka tanong ng tanong. Actually, pabalang na yung sagot na yun ni Chinita Princess dahil siguro sa inis niya po doon sa tanong ng press. So maraming salamat po sa inyo mga komento. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa bagong post ni Chinita Princess ngayong araw tungkol nga po dito sa kakatapos lamang na Chinese New Year. Sabi niya dito, Kong Hei Pa Choi, my heart is so full. Celebrating my Chinese roots will always be something I'm deeply proud of. To my friends and family who celebrated with me, kahit hindi Chinese, naging Chinese talaga kayo talaga. Thank you for making the night so extra fun and memorable. Preparation was not easy. There were moments of pressure
exhaustion, and doubt. But I'm so proud that I pushed through and was able to squeeze everything in, and it turned out even more beautiful than I imagined. This is my reminder for the year. Nothing is impossible when you put your heart, your faith, and the work into it. When you show up fully, trust the process, and keep going despite the challenges, everything eventually falls into place. May this year be a reminder that hard work, intention, and courage will always lead you exactly where you are meant to be. So yun po yung napakagandang mensahe or post ni Chinita Princess sa mga malalapit niya pong kaibigan and syempre sa mga taong importante sa kanya na nakaselebrate sa pagsalubong niya sa kanyang bahay ng Chinese New Year. At nagbahagi nga po si Chinita Princess ng ilang picture kuha po sa kaganapan ng gabing yon. Samantalang next topic naman tayo, binahagi naman po ni Chinita Princess ang kaganapan sa It's Showtime kanina na kung saan makikita dito na umiiyak na luluha po silang dalawa dito ni Ann Curtis. Marami nagtatanong bakit daw po naluha si Chinita Princess. So ganito po talaga silang dalawa every time na may mga nakakaiyak po na eksena, story or kwento dito po sa noontime show na It's Showtime. Kaya kung inyo mapapansin, talagang hindi po napigilan ni Kim and Ann ang kanilang pagluha at ayon nga po dito sa caption, sabi nga dito mga kakimpaw, Ate Ann, belated happy birthday to one of the kindest, most down-to-earth person I know. Pag may nakakaiyak sa Showtime, bigla kaming magtitinginan each other. Tapos always yan. Nauhuli namin, same na pala kaming naiyak. Love you, Ate Ann. Stay blessed, gorgeous, sexy at 34. Happy birthday, Ann Curtis Smith. Love ya. So, yan po yung mensahe ni Chinita Princess kay Ann Curtis. So, kung yung mapapansin, nag-iiyakan sila dito and talaga namang luhaan. So, ito po ay dahil sa mga kwento po na talaga namang nakakaantig. Sometimes, may ganito talaga mga kakimpaw, lalo na kung tayo po ay may pusong mamon. Siyempre, madadala tayo sa kwento, sa nakakaiyak po na kwento doon sa mga contestant na kabilang sa kanilang programa. So, ganito talaga siguro yung may mga pusong mamon mga kakimpaw, no? Katulad ni Chinita Princess, alam naman natin na talaga namang siya po sometimes nakaka-relate sa isang situations. Kaya kung inyong mapapansin, talagang iyak-iyak siya dyan mga kakimpaw. Same sila ni Ann Curtis. Ibig sabihin, tunay silang maawain, mahabagin. Kaya lagi silang pinagpapala mga kakimpaw dahil na din siguro sa puso nila na napakabusilak at napakabuti. So yun po yung dahilan mga kakimpaw kung bakit naiyak si Chinita Princess at si Ann Curtis. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.